Ayan, good morning. Check muna natin. Okay, taas pa natin ng konti. Ayan. Ayan, so ayun nga. Medyo na-interrupt ako dun sa nagbibisikleta ang lakas ng boses. Ayun, ano nga ba ang mga dapat mong i-check or i-consider kung bibili ka nga ng e-bike? Kasi ako, pumunta ako dun sa Moto Town na although hindi ko tinignan yung ibang e-bike, no, kasi meron na akong inaay or gusto kong magkaroon, no. Pero may mga tanong din kasi ako bago ko talaga siya bilhin, dahil syempre hindi naman po maliit na pera yung ilalabas mo dyan at iuutang pa natin. Ayun, so una, syempre ako hindi ko muna tinitingnan yung itsura muna, sa totoo lang. Gusto ko yung kung saan ako comfortable. Una ko talagang gusto 12 ang gulong, kasi yung tangkad ko, yung laki ko, tapos yung sanay na ako sa D12 dahil alam ko yung mga gulong na pwedeng makatipid ako. Nasubukan ko na rin po kasi mga mamahaling gulong, no. Kung daily use kasi hindi siya practical. Tapos yung inaay ko, syempre tinitingnan ko, okay, pagka ba ito yung battery, okay, sabihin na natin naka-lithium din naman po, anytime pwede ka mag-charge. Kaya lang yung charger naman po niya, ang tagal. So parang nag-8 hours din yung charger niya sa lithium. Ngayon kung bibili ka naman ng medyo mas mabilis na charger dahil mas mataas yung capacity ng ano niya, tinanong ko po, nasa 15,000. So yun yung recommended nila. Pero 15,000 po, meron tayong nabibiling mas mura doon, di ba? Kaya lang i-convert natin yun. Kaya lang syempre yung warranty sayang. So nag-ano pa ako, nag-check pa ako, nagre-review pa ako sa sarili ko ano ba yung magiging capacity ko, no? Medyo mabigat po kasi yun. Parang ganun din naman po yung ginawa natin dito sa ano na to, NWOW, sa WSP. Syempre yung laki natin, tama po yung 12 nya, 12 na yung gulong. Tapos yung ating battery, may piyok pa na yung battery. Yung capacity niya kahit pa paano long range na yung nakasulat, nag 100 kilometers nga nakalagay talaga, 110. Tapos yung takbo niya nag 50 to 60 nakalagay dyan. So yung daily use ko ng isang motor, ng magiging service ko, computed ko lahat yan. So okay naman siya. Kaya lang dun sa lead acid kasi syempre di ba may papahinga ka pa, syempre kahit pa paano babantayan mo yung baterya mo. So yung nag-lithium tayo, medyo nakabawas sa ano natin yun. Although meron na mga timer, no, maganda yung may timer talaga. Kahit pa paano hindi natin iwas iwas yung guilt feeling na hindi ko na bunot agad, di ba? Ganun yung pakiramdam eh. Syempre yung service din, no. So yung mga magagandang brand, sa totoo lang, maganda na nga sila, no? Medyo quality na, pero hindi natin maiwasan yan dahil electronic pa rin yan. Kahit sa appliances po, 1 year lang ang ibang binibigay, di ba? Kung bumili kayo ng ref o ng aircon, yung motor sa compressor lang po yung ano ang may warranty ng 3 years to 5 years, di ba? Pero the rest or 1 year lang po yan. Tapos service lang po yun, yung parts hindi, no? So dito po yung mga ano natin, ino-consider natin, pag ba nasira, nasa probinsya ka, di ba? Kung nasa probinsya, ako hindi ko pa naisip dahil nandito naman ako sa Metro Manila. Pero yung mga nasa probinsya pa na mga nag-PPM sa akin, paano nga daw ba pag nasira, talagang papadala nyo doon, no? Sa NWOW naman po, madami siyang branches, di ba? Kung kahit pa paano, meron kang magiging nearest, no? Unlike po dito, kung Quezon City lang yung pagdadala mo, di gagastos ka pa ng di ba? Yung pagpapadala. Buti sana kung marunong ka, alam mo yung magiging diagnosis ng mo, nung sira, yun, pyesa lang kukunin mo, padala mo na lang, Shopee mo na lang, di ba? Kaya lang meron pong mga lemon alam mo yun, yung mga kakaiba yung sakit. So at least yung kahit pa paano, sila po yung makaka-diagnose nun, alam nila gagawin nila. At kung ipapasok nila sa warranty, di ba, mas maganda. So yun lang naman po muna, yun po yung tip natin, no? So ako rin po naman, ganun muna yung iniisip ko. So dito na tayo sa EDSA ng walang kamalay-malay. So ayun po, maraming salamat po, dito lang po muna.